Joby, napansin ko, this past 2 weeks or this past few days, Oh. daming mga mainit ang ulo, madaming nag-aaway. Ano meron? Kung babalikan mo yung aking prediction noon, na ang Year of the Dragon, kahit na sinasabi natin pera-pera o may mga tinatawag nating energy of money, dito sa taon ding ito, may mga tinatawag nating mga kanya-kanyang traiduran o maraming mga tinatawag nating mga evil thoughts na tinatawag. Dito rin maraming mga sasabi natin, maraming mga problema na maaaring magkaroon ng mga tao, kagaya ng mga alitan, mga bagay na magiging kanya-kanya. May mga energy ang dragon na maaaring may dala-dala rin siyang mga pag-iinit ng ulo ng mga tao. Meron kasing evil things dito sa Year of the Dragon. Kahit na karamihan na sinasabi, maganda raw sa pungsoy, maganda raw sa ang energy ng dragon, sa negosyo, sa pangkalahatan. Well, hindi normal naman talaga ang may mga problema pinagdadaanan ng mundo. Pero hindi ko masasabing totally 100% na ang dragon maswerteng taon. Maraming disaster, maraming gulo, maraming traiduran, maraming problema rin. Meron pa nga ako nakikita isang bagong lalabas na virus na maaaring maging, hindi ko mako-consider kung pandemic o another pandemic, pero maaaring makaranas ito sa iba pang bansa. Well, ang tubig, papatuloy ko pa rin ang pagiging problema sa tubig or contamination na maaaring mangyari at maulit pa ito at mangyari pa sa ibang bansa rin. Sana mag-ingat pa rin tayo. Sana hindi ma-involve ang Pilipinas, no? O hindi maapektuhan ang Pilipinas. Pero diba, Joby, part ng human behavior, talaga nag-aaway, talagang uminit ang ulo. Pero this time kakaiba Anong meron? Anong special? Meron tayo tinatawag na something connected to spear. Spear? Oo. So, yung dala-dala ng taon na ito, kasi maraming ang pagbabago, changes, iba yung energy sa kabuuan ng taon. Yeah. So, kailangan ang tao maging maingat sa kanilang emosyon, maging balanse sana ang emosyon nila. Ingat sa mga bagay na sasabihin o sa mga bibitawan nilang salita, sana maging kalmado lagi, no? Okay. Siguro malaking bagay yung meditation. Kasi ang year na ito medyo very mystical din actually. Talaga? Oo. Bakit? May mga trahedya, may mga biglaan na mga lalabas na parang kakaiba, makakaranas yan hanggang sa matapos ang taon. Kaya very mystical nga, kumbaga parang may mapapansin sa langit, sa lupa, sa dagat, maraming kakaibang mga bagay na mararanasan sa taong ito. Mapatubig, mapalupa, mapahangin. Nasabi mo yan, sa April 8, may solar eclipse na naman, Joby. Malaki yung epekto ng solar eclipse, yeah, talaga. Hindi ko masasabing positibo. Very negative nga ang yung sa Northwest, North America, I mean. Basta may mga kailangan ingatan, may mga pwedeng kasi makaranas ng mga lindol, tsunami, may mga disaster pati pagkakagulo na maaring makaranas, no? Sometimes pag negative yung forecast ng isang forecaster or psychic, nagre-respond yung tao para nagiging negative din sila, nagagalit sila. How do you advise this kind of response? Well, yung sa akin naman, hindi ko naman sinasabing 100% negative o nakakatakot talaga o tinatakot ko sila. It's just a warning lang na magkaroon tayo ng preparation. That's why nga paulit-ulit kong sinasabi, bago mangyari ang mga bagay na ito, mas mainam siguro ang manatili tayo sa pagtawag. Everyday nga, di ba sinasabi ko nga, magdasal, kausapin natin ang Panginoon, at gumawa tayo ng mga kabutihan sa ating kapwa upang ma-divert, di ba? Mga negative na ito, kasi imposibleng walang problema ang mundo. Laging meron. Laging meron. Kasama sa buhay. Ang kaya ko lang sinasabi yung mga danger na ito, yung mga warning na yon. Gusto ko kasi mapagtuunan natin ang Panginoon Hesus Kristo na siya maging una sa lahat. Priority na. Maging priority upang hindi maganap ang mga bagay na hindi natin gustong maganap sa mundo. So, kailangan magdasal ang mga tao. Pinaka-importante ang magdasal. Manalig sa Panginoon. Kahit na wala pang nangyayari, magdasal na kaagad. Kasi ang mali sa tao, kapag nangyari na ang isang trahedya, saka pa lang doon magdadasal. Diba? Recently, napansin ko rin sa mga news, center stage ang Bohol. What is special sa Bohol? Maraming negative, maraming positive news about Bohol. Ano kaya meron? No? Siguro dito sila tinamaan ng parang merong tinatawag natin yung vibration, okay. 'di ba?
medyo hit sila ngayon o yung pinaka spot, no? May siguro sa Arctic way o spear, medyo natamaan lang ang ball. Pero hindi may ibig sabihin may mangyayari, pero na masama sa How do buhol. you explain that? Puro issue na doon sa kanila eh. Puro May positive, meron namang negative. Medyo naging tampok lang siguro ang ball. Siguro nagkataon, events lang, oo. Pero naging usapin sa buong buong Pilipinas. Yung UNESCO Heritage Site ng Chocolate Hills. Oo. May isang artist na paparangalan sa Milan, no? Mm-mm. Tapos may isang beauty queen na pumanaw from Bohol din. Golden. Tapos last month, yung sa dagat, sabi mo nga, may mga namatay na isda, dami-dami sa Bohol din. So parang may kagagawan siguro. Merong, hindi ko lang pero merong something na maaring energy of the earth na hindi man naapektuhan yung ball, pero mostly parang tinamaan doon. Yung area na yun. No? Maganda rin pag-aralan yan ng mga scientists. Yun, scientist ang dapat ng Pilipinas siguro. Siguro sa lighter side naman, may umuugong at nagiging hot na love team ngayon. Si Kim Chiu at si Paolo Abilino. Magkatuluyan kaya ito? Malaki yung chance na ang nakikita ko sa dalawa, maganda yung magiging chemistry, tatanggapin ng publiko, medyo nakakatuwa, parang may exciting sa dalawang ito, mamahalin ng publiko ang dalawang ito, at may mga, parang sila yung bagong usbong na love team. Kaya nga eh. Pero parang magiging parang, yes mo nakakatuwa dahil parang nakita nila ang kakaibang Paolo sa katauhan ni Kim. Parang to si Kim, naalis yung mga pinagdaanan niyang problema, yung mga nakaraan sa kanyang pag-ibig. So ito yung bagong bukas ng libro para kay Kim at mukhang naman sana sa nakikita ko magtuloy-tuloy sila, no? Kasi marami ako nakikitang parang magandang pangyayari sa dalawang ito. Na pwede rin naman mangyari na mahantong sa totoong pag-ibig. Wow. No? Abangan, no? Kim Pao. Pero bakit nga ba humaling ang mga Pilipino sa love team? Ano meron mula noon hanggang ngayon? Well, kasi yun yung parang minsan nakakakilig, 'di ba? Ang tao naman kasi, ang mga Pilipino naman talaga mapagmahal, 'di ba? Okay. Bakit naghahanap kaya ng pagmamahal? O naghahanap ng pagmamahal o nagiging diversion na parang pag may problema rito, para ito nakakatuwa, nakakalimutan nila ang problema kasi meron silang mga taong hinahangaan o mga love team na sinusubaybayan. No? May mga love team pa bang uusbong? Hindi naman mawawala yan sa sa Pilipinas. Part na yan ng show business, no? Okay. Ang love team. Kahit pa nung noon pa may love team na mula kay Carmen Rosales, di ba? Mula kay Nora, di ba? Kay Nora Honor, Atang Dinarama, Nora Honor, Vilma Santos, ano ba yan, Sharon Cuneta, Marcel Soriano, di ba? Yan mga love team eh. And then ito yung mga bagong henerasyon. Panahon ko sila Rupa Gutierrez, sila Aiko Melendez. Mga barkada mo. Okay. So, yun lang siguro. Salamat sa ating mga viewers. Sana lagi niyong tatangkilikin ang Joey Vargas TV. Oo, sana lagi niyong parati pa rin tatandaan. Ano mang mangyari, ang bawat paggising nyo sa umaga, sa pagtulog nyo sa gabi, o kahit sa tanghali, huwag kayong mawawala ng oras para kausapin ang Panginoong Hesus Kristo o ang Diyos na lumikha. Hindi man kayo nakaka-open ng Biblia, hindi man ho tayo nakakapagsimba, pero ang malaking bagay ho yung communication to yourself, direct to God.